Ngayong umagang ito, kailangan na kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron ang isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng yung mabuting gawa. Nasilo o nabitag ka na ba ng isang sitwasyon? Ayan, anumang klaseng o uri ng sitwasyon na iyong kinasasadlakan, ikaw ba ay nasilo na o ikaw ay ang tawag dito? Parang natrap, Natrap naisahan. ka, ayan. Oo, naisahan. Na isang sitwasyon. Madalas yung naggarantor ka ng utang ng iba. Ay, grabe yan. Silong-silo ka dyan. Grabe yan. Mga ganyang sitwasyon. Ano mang sitwasyon yan? Nasilo o nabitag ka na ba? Isang sitwasyon na hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan. O kaya napainan, ano po? Napainan po. Napainan ka, no? Nabitagang ka, bitag. Ayan. Pastor Alvin Bitag. Ayan. Meron na po ba kayong Parang ano kayo may mga baong kayong palaman. Sisig. Sisig ba yun? Sisig? Yung sa dagat, ano ba yung tawag? Ano? Sisid? Hindi, yung ano, Ano yung sisig. tahong? Yung po nga. Talaba? Talaba. Ay, sarap nun, pastora, no? Oo. Lalo pag may suka-suka, ano, mautanong na nga daw. Ayun. Ayan, ulitin po natin ang tanong. Mouth tanong. Saan mo na bang mapasok sa isang sitwasyon na hindi mo inaasahan na nabitag ka tuloy? Yan, no? Amen. Praise God. Habang sila ay nagtatype, salamat sa Diyos Sister Bambi, sa iyong pamilya, pagpalain ng Diyos. Binigyan tayo ng idea. Next year, lobby ng Diyos, kanya-kanyang baon ng table. Ayun, yung maganda. Kaya nga po, may baon pa talaga silang Yung table. folded table para Talagang piyesta. Oo, piyesta Salamat sa talaga. Diyos. Talagang Pwedeng ihilera yun, pastora, no? Opo. Nakahilera ng Saka gano'n, no? maganda pala noon, lobby ng Diyos, di ba, mag-New Year. Sa New Year, hatian nila yung Diyos, yung anniversary ng handa. Ito naman yung parang sa anniversary budget to ng church. Kasi para magpipiesta ulit. Praise God. Celebration yun eh. Amen. Ayan. At ako po, nagpapasalamat din po talaga sa mga ginamit sa TRL Buena Vista kasi yung service, wala po kaming Coordinator, bayad. baby, Opo, wala po grabador. kaming bayad. Yung God iba, bless. namumroblema kung saan kukunin Oo. yung pamasahe o pang-arkila. Pero talagang meron po tayong coordinator, Sister Baby Grabador, na talaga pong ipinagagamit yung kanila pong sasakyan. At sa pagkain, sinagot po lahat Grabe. talaga ni Ate Praise Bambi. God. Salamat Meron pa sa silang mga Panginoon. kakanin. Opo, may kakanin pa po. Kuncinta, Grabe. nakatikim po ba kayo? Sarap. Opo. Kasi doon lahat tinatapon sa amin. Talagang kain kami. Praise God. Saka yung sisig nga ni Sister Sally. Ayan. Sabi ni Sister Cheche Boreche, para yung pag-aasawa po, bitag din yun eh. Ayun. O nabitagan. Ayun. Nabitag ka. Oo. Ate Marilyn Carion, may sinasabi. Sabi ni Sister Marilyn Carion, akay ko po talaga, taga ibang church, kapitbahay pa namin sa Laloma. Grabe daw, church natin, ibang-iba po sa anniversary. Yung program natin, lahat gumagalaw, may ginagawang presentation para
kay Lord. Hello, Kuya Mark Julius Arias, kabataan po sa ibang church. Wow. Meron po pala tayong kasamang taga-ibang May church. kasama pala tayo, no? Praise God, purihin ng Panginoon. Kayo po ba ay napainan na o nasangkot sa isang bitag? Ayan. Ayun, sabi ni Sister Bambi, good morning po sa atin lahat. Loobin po ni Lord next year po sa municipal gym. Amen. Praise God. God. Ano na yan, i-schedule na yun agad. Wow. Malinaw na malinaw sa May 1. Diyan po tayo sa Santa Maria Gym, yung ating Conference po. conference. Praise God. Amen. Ayan, kung habang nagtatype po sila ng kanila pong sagot, Pastor Sunny, kayo po ba? May sinasabi si Grace Oloya, yes po, nabitagan na siya. At ang tagal ko pong nagtiis. Ano po kaya Saan? yan, Sister Saan Grace? kaya yan? Oo. Na? Yung feeling niya, babae siya, yung pala hindi naman. Oh, praise God. ay. Tiniis niya yun eh. Tiniis niya yun, no? Ni Grace. Akala niya babae po Nakakulong siya. siya sa... O baka naman akala niya lalaki siya. Yung pala. Akala niya Yun. lalaki Babae. siya. Pero babaeng maganda Amen. pala, magandang dilag. Hawig niya si Ay. di ba? Si Orestes Ojeda. Ang kamukha niya, di ba? Hindi ko na po Orestes Ojeda. hindi ko na po kilala yun. Sa si Ay, di mo Piolo kilala? Pascual. Piolo Pascual. Piolo Pascual? Lalaki po yun eh. Ayan, sa inyo po, Pastor Sunny, ano po yung Yes, experience amen. niyo dyan? Ayan, syempre may mga ganyang sitwasyon. Katulad na lang, yung kagaya ng sinasabi ni Pastor Lauro kanina, yung sa utang. No? Yung utang, grabe yan. Grabe yan na sa una kasi, nagmamalasakit ka. Ayan, anong tawag doon? Garantor, yan. Tapos bandang huli hindi nagbayad. Ikaw, Magbabayad, no? ikaw yung magbabayad, Oo. no? Di ikaw Ikaw ang sinamahan mo nag-garantor eh. kasi. Parang co-maker. Naging gano'n. co-maker ka. Oo, hindi So, maganda. hindi talaga maganda. Opo, saan na natin ganung gagawin yung sitwasyon. co-maker? Oo. Saka biblical po yun eh. Mm-mm. Yung wag kang gagarantor sa utangan. Tama, tama. Nagmalasakit ka naman eh. Mas magdahuli Maganda kayo naman po. yung motibo mo Oho. na Makatulong. makatulong. Makaluwag. Pero nung hindi na nagbabayad, hindi na nagpakita eh. Oy, kayo na ang ikaw ano talaga, nun. kasi pangalan mo yun nandun Oo. nakataya. Masama, yung namamahinga ka lang, nagkasala ka pa. Ayun. Yun ang namamahinga ka. Sabi nga ni Jessica Paul, si Pastor may baon din eh. May baon din siyang palaman. Pero alam niyo po, Pastora, nung bago mag-anniversary po talaga, ang mga kapatiran ay talagang ubos-ipon. Yung bago po mag-anniversary, ubos-ipon po. Ako na biktima ako niyan. Isang linggo kong dinala yun. Kaya lang matiisin ako eh. Basta dinumula ako na naman tubig na mainit. May Simdex ako. Yun lang. Kaya nga sabi ko, Titiis ko yun kasi nga, kasagsagan po ng rehearsal dun eh. kaya sabi ko pa nga po kay Koor, sabi ko, warfare to kasi siya man eh. Meron po. din pong Lahat po ng nararamdaman. mga nasa riser. Oh, pero nung kumakanta na, wala na ako. Kaya ang pagkatapos pagpupo nila, baka nagganyanan. Sabi ni Jessica Paul, Emerald Brilliant, opo, alahas na bentahan, but it's fake. Oy, parang you're nothing but a fake. Trying hard, copycat. Ganon! Praise ka. Dito ba Ayan. yan? Fake Ayan. pala, no? Set ang store. Si Jessica marunong na. Praise God. Marunong na. God bless, Jess. Tony Paul, good morning. Duncan. Ayan, sabi ni Sister Mary, Labrador, ang Labrador. ganda niyan. Yun po sa experience ko po, latter po ng pagtatrabaho, bitag ako. Masyado na madami pinapatrabaho sa akin at talaga tinatambakan nila ako. Later. Kala ko latter. Nila ako na napilitan na ako gawin. Kasi po para hindi na tama sa kalusugan ko at pananampalataya ko talaga. Hindi na ako nagkakaoras dahil nauubos sa isang certain na trabaho na yon. Kumbaga, nabitagan din siya. Oo, sa trabaho. Ito si Xiong Hee. Sunny Lee! Yes po. Nang pagarantor sa akin, ako po nagbayad sa utang niya. Malaking pera, hala. Sobrang bigat kasi pandemic noon. Walang pagkakitaan noon. Walang trabaho, panay singil po sa akin. Nakakatensyon yan. Nakaka-stress. Nakaka-stress. Opo, praise God. Kaya dapat din aaralin ng lahat ng mga sitwasyon, lahat ng mga ino-offer.
no, inaaral, praise Saka God. may mga nakakasuhan po ng mga ganyan. Kaya sabi ni Ate Ami, thanks po sa buhay ni Pastora Ruby at sa gamot binigay ni Pastora mother ng masa, lahat asikaso kami. Love you. Love you, praise God. Betchin yun, yung binigay ko sa iyo. Oo, maraming betchin yun. Ika nga, sabi ni Brother Mark, yung daw pinakain sa amin, natinapay, maraming betchin. Oh, yung praise God. O, walang nagawa yung betchin sa katawan namin. Bravo. Praise God. Ayan. Sa inyo po, Pastora. Oh, Ano po ma-experience nyo dyan? na yung nabitagan. Bitagan po. Kasi pabitag pa lang, parang pinagwawalaan ko na Nade-discern nyo na po. Oo, sabi pinagwawala talaga ako para yung nag-iingay ako para wag ka nang Malantad, saka mahayag. wag na siya makapamiktima ng iba. Oo, yung nag-iingay ako para mawarningan ng lahat. Yung bang nakaligtas nga ako, baka mamaya meron pang ganoon, salamat sa Diyos. Ikaw, bitag ka sa akin. Ano po yun? Tuwing makikita kita, parang nakatali ang puso ko. Humugot. Baka humugot na naman po niyan si Mau Sasaki. Kasi yung eyeliner mo bagay sa iyo eh. Hindi mabura-bura eh. Ayan, sige po. At sa ating pong pag-aaralang mga salita ng Panginoon, ano po ba ang mensahe na ating pong ibabahagi sa oras po na ito, Pastor Sunny? Ayan, sabi nga ni Pastor Lauro, nagpasaring na si Pastor Lauro yung kanina. Kung hindi nyo po napapansin kanina, basahin ko lamang po ito, sabi ni Sister Ami Jean. Yes, madalas sa family ko, lesson learned talaga. Malaki ang tinuro sa akin ng Diyos sa sitwasyon na yon. Ang atin pong paksa sa umagang ito na atin pong pag-aaralan, dapat syempre, meron tayong matutunan ngayong umaga kasi katatapos lamang nung anniversary. So may kinalaman po ito sa anniversaryo natin kahapon, no, na 21st anniversary. Ito po ay complacency after victory. Kumbaga pagpapaalala po yan. Napapaalala yan, napapanahon po. Tama. Napapanahon po. Praise God, I Opo. like that. Kasi nga po, umahakbang na naman tayo patungo sa 22 years. Ito ay unang hakbang na dapat hindi tayo nakakalimot sa Diyos. Sa 2 Samuel chapter 11, 2 Samuel 11, 1-4, basahin po muna natin. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nagsipagdigma ang mga hari. Kasi panahon ng grabe yung digmaan ng panahon na yan. Pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangungunan ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, namamahinga siya. Umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Nagpapahinga eh. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino yun. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na noon katatapos pa lang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Oo, katatapos lang. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Yan. Yun lamang po. Hanggang doon lamang po muna tayo. Magbasa po muna tayo bago Ayun, niyo po. sige. Ayan. Sabi po ni Mau Sasaki, nung mga geng-geng days ko pa, nakikipag-away mga tropa ko, tapos bigla akong tatawagin na di ko alam kung yung sitwasyon. Tapos magugulat na lang ako, may biglang susugod sa akin na mga kaaway,
minsan napupunta pa sa habulan ng kutsilyo. Ayun. Siya yung parang pain, parang para doon sa mga kaaway niya. O, pain, ano? Ay, basahin din natin yung sinasabi ni Sister Emily Edem. Ay, opo, nangyari na po yung napakalaking halaga. Yung kaibigan ko po nasa Saudi, po 100,000 ko po, ano yan? Hanggang ngayon, umaasa ako sa kanya na maalala niyang hulugan ay yung 100,000 iniram sa kanya. Ang kaibigan ng kaibigan ko. Kasi kung di siya makabayad, ako po ang mananagot niyan. Ay nag-guarantor din pala siya. Pero di po ako nawala ng pag-asa sa Diyos. Po ako na nalig, maalala din niyang bayaran po ito. Ay, grabe, no? Mahirap talaga pag ganyan. Salamat po sa mga nagko-comment. At syempre po, ide-drive niyo na po yan, Pastor Sunny. Ayan. Kung bakit po ito yung naging tanong natin, nasilo ka na ba, nabitag ka na ba ng isang sitwasyon na kung saan parang hindi ka na makakaalis. Napakahirap ng ganito. Si David namamahinga, nasilo, nabitag. Kasi sundalo niya, pinalabas niya. Naging complacent siya. Na supposed to be, nasa digmaan pa siya. Siya nagpaiwan eh. Nasa digmaan yung mga panahon dapat na yan eh. Pagkasama yung mga hari eh. Nakikipagdigma. Pero siya, nagpahinga. Bakit po siya nagpahinga? Sa chapter 8 to 10, grabe po kung inyo pong babasahin yan. Sobra talagang yung pakikipagdigma ni David. Kaya nga itinuring din po siya yung yung tinatawag na parang machine yung kanyang pakikipaglaban, no? Itong si David. So doon sa chapter 10, kung babasahin natin yung chapter 10, no, mula yan sa chapter 8 to 10. Grabe yung pakikipagdigma, yung sinagupa ni David. At pagkatapos noon sa chapter 11 ng verse 1 to 4 na ito, nagpahinga siya, nagpaiwan siya. Kasi nga katatapos lamang nung great victory nung kanyang pakikipaglaban. Ang 4,000 yung kanyang nasawata nung mga panahong iyon. Grabe, ang daming victory na kanya pong pinagtagumpayan kasama yung atin pong Panginoon. Pero nung chapter 11, siya po ay complacent na. Victory. Kasi ito po yung panahon natin ngayon, 21st anniversary. Grabe, kahapon lang nangyari. Huwag po tayong maging complacent kagaya ni Haring David. Bagamat siya po ay hari, siya po ay talagang mananagumpay, ginawang mananagumpay ng Diyos. Tayo man tinawag din ng atin pong Panginoon bilang mga mananagumpay. Amen. Amen. Pero sa panahong ito, dapat maalala natin, yung tagumpay na yon, hindi natin tagumpay. Yes. Tagumpay na ginawa ng atin pong Panginoon. Amen. Amen. Kaya hindi dapat tayo maging complacent. Grabe yung atin pong, at dapat yung pagtitiwala pa rin natin sa panahon na tayo po ay nagtatagumpay, dapat yung Diyos yung palagi na nagtatapat tayo ng husto sa atin pong Panginoon. Ito po yung ginagawa ng kaaway sa panahon natin ngayon. Paalala na rin ito sa atin ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sa John 10:10, sabi ng atin pong Panginoon. Sa Juan, chapter 10, verse 10. Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Bagamat ito po, nasa tagumpay po tayo. Naranasan natin kahapon. Grabe, ang sarap ng pakiramdam, di po ba? Ang sarap na ikaw, pinagsisigawan natin, si Kristo'y buhay, mananagumpay.
Siya ang Diyos na tunay. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Grabe, ang sarap sa feeling na lumulutang ka sa tagumpay na ginawa ng Overwhelmed. ating pong Panginoon. Grabe, di ba? Pero, yung tagumpay ding iyon, ginagamit ng dyablo sa panahon natin ngayon. Kaya wag tayong maging kampante. Yes. Amen? Sa tagumpay kasi ng isang Kristiyano, hindi sasabay si Satanas diyan. Yes. Papasok siya sa panahon na ikaw ay kampante. Kampante na. Di ba? Ang sarap. Dapat alalahanin natin. Ngayon, ito yung unang hakbang ulit ng 22 years. Yes. Unang hakbang na kung saan nagtagumpay si Kristo kahapon, pinangangalandakan natin, isinisiwalat natin yung katotohanan. Grabe. Grabe, di ba? Kung ito mapapanood ng lahat. Kaya nga, si Satanas gumawa ng paraan ulit eh. Amen. Yung internet ay sinabutahe niya, di ba? Kaya nga, para hindi lang mapakinggan, hindi mapanood, no, yung atin pong live, gumagawa si Satanas. Bakit? Nasa katotohanan kasi tayo eh. Totoo po yun. Huwag tayong maging kampante. At pag sinabing kampante, o yung complacency after success, it is dangerous that it has a tendency to relax. Nagre-relax na tayo. Ano pa? Stop innovating. Hindi na tayo naghahangad na lumago and rely on past achievements. Nagre-rely tayo sa, grabe, ginawa ng Panginoon kahapon. Grabe, di ba? Ano pa? It leads to stagnation. Nagiging stagnant ka. Sabi nga ni Pastor Lauro, ang isang tubig na hindi gumagalaw, namamatay. Bumabaho. Yes. Nabubulok. Kaya wag po tayong maging complacent. Ang ganda ng mga puntos po, relax, Relax. stagnant. Yan, no? Yung Huwag kang mag-stop. Tinitingnan Grabe. yung nakaraan. Hindi na nakatingin sa goal, sa mga Yes. plano. Huminto sa tagumpay no? Kampante na, Pastor. Kampante. Akala niya hanggang doon lang. Yun ang isang pagkakamali ni David. Dahil sa nagtagumpay siya sa chapter 10 ng 2 Samuel, pagdating ng chapter 11, naging complacent na siya. Ay, kayang-kaya na yun ng mga tauhan ko, mamamahinga na lang ako sa palasyo. At doon sa kanyang pamamahinga, doon siya sinamantala ng kalaban. Pinakitaan siya ng isang napakagandang babaeng naliligo. Grabe yun. Dahil sa siya ay hari, makapangyarihan, Nakukuha niya agad. pinakuha niya. Hari siya. Oo. So, yun po. Kahit po pala talagang kilalang at matagumpay na hari, talagang nasisila pa, sisilo pa po ng kalaban. Pero yan ang maganda kay David. Pagdating naman ng chapter 12, Yes. nung siya ay nirebuke, hindi na po siya nangatuwiran, inamin niya ang kanyang kasalanan, kaya napatunayan na si David ay tinawag na a man after God's own heart. Yes! Grabe, Si di ba? Saul, nung kinurek nitong ni Propeta Nathan, ay katakot-takot na pangatuwiran. Kaya si David at saka si King Saul ay nakita ang kaibahan. Kaya sinasabi po ng Acts chapter 13, verse 35, ito ang sinabi ng Diyos. Bible. Ito ang patutuo ng Bible. At sinabi rin niya sa iba o iba pang bahagi, hindi mo hahayaang dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Ano ba yan? 22. 22. 13:22. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David, na anak ni Jesse, ay isang lalaking mula sa aking puso.
siyang handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Yun ang maganda kay David eh. Basta siya nagkasala at na-rebuke mo, hindi na siya nangangatuwiran. Inaamin niya na ang Pag si pagkakamali. Saul po, nagdepensa sa Oo, kanyang kasalanan. Si dinipensahan. David po ay nagrepent, nagsisi na po talaga. Sabi kasi ng propeta, nilabag mo, sinuway mo ang utos ng Diyos. Di, sinunod ko ika. Pinatay ko ika yung mga tinara ko nga lang si Haring Agag. Yun nga nilabag mo. Ang atuwiran. Parang tama yung sabi ni Hepe Abet. Naalala ko ang bili ni Pastor Lauro na tuwing makakatapos o matagumpay na gawain ng Panginoon, may isang nagngangalit ang ngipin sa galit. Kaya't magbantay at bantayan ng bawat tupa dahil may isang sisilo sa maaaring nag-aabang laban sa atin. Masaya yan si Preacher Abet kahapon. Yes, praise God. Dumating ang Ang ganda kanyang niya. first Oo lady. naman. Ganda. Inaabangan niyang ma-slain eh. Hindi siya ang sasalo. Prince Charming. Sasaluhin niya eh. Oo. Alam niyo po, talagang purihin ng Panginoon. Maganda po, Pastor Son, sa paalala agad. Kasi nga, kapag din huminto tayo, lagi natin isip, matagumpay, na-feel ko yung pagsama ng Diyos, hindi pa naman tapos tayo eh. Kumbaga sa yuktong iyon, naranasan natin ang lakas ng Diyos. Pero andyan lagi ang lakas ng Diyos, pero marami pa tayong dapat gawin pa sa buhay. Pero ang Amen. kagandahan po, katulad po nung kahapon, nabanggit din po ni Pastor, ay kumbaga dapat nakasentro yung isip sa anniversary. Pero sabi nga po niya, after po nito, may reorganization. Kumbaga may nakaplano. Amen. Kaya nga bukas, as much as possible, lahat tayo, lobby ng Diyos, bukas sa words and worship, andito po. Kasi babanggitin na po iyon eh. Praise God. Tapos po, at the same time, praise God, kahapon, di ba, pagod na lahat eh. Siyempre kahit paano yung physical natin, walang tulog, last rehearsal nyo pa, nung Sabado, nag-prepare pa, yung mga kapatiran, pinalalahanan, nagbabatay sa prayer, dapat uwian na. Pero ang ginawa ni Pastor Lauro, purihin ng Diyos, after niya mag-deliverance sa isang pasyente, sabi ni Pastor Len, may meeting. No? Glory to God. Minsan si Pastor Len, tinig din ni Pastor Lauro no? Minsan, tinig din ni Pastor Lauro. Kaya, andyan agad yung paalala ni Pastor Lauro. Yes. Kahapon, di ba? Praise God. Sabi nga ni Sister Mary Grace Labrador, Pastor, tanong lang tulad ng nangyari kay Haring David. Ang pagiging banal po ba ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung siya ay tinutukso o hindi? Kahit ang mga taong ginagamit ng Diyos ay tinutukso pa din po. Gaya ng natukso si Haring David sa babae. Salamat po. Hindi po Ang pangyayari po kasi kay Haring David, dapat siya, yan ang aral dapat nating matutunan bilang isang mga Kristiyano. Sa panahon na tayo po ay may digma, katulad ni Haring David, panahon may digmaan, ay namamahinga ka eh. Kaya iyong temptation ay talagang lalamunin ka. Kung ito sana si Haring David ay nasa labanan, hindi po mangyayari yung Yes. natukso siya. But kahit naman po nangyari ito, kasi hari siya eh. Basta't ginusto ng hari, walang mababali, kumbaga. Hari po siya, hindi po siya tinukso eh. Unlike sa nangyari kay Joseph the Dreamer, tinukso siya. Pero ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Hindi siya. Ito kay Haring David, dahil sa kanyang pagiging hari, lahat ng gustong naisin niya mangyayari. Yun nga po ang nangyari. Kaya wala pong temptation na nangyari, kundi nanaig lang yung lust of the flesh nitong si David. Pero sa kabila noon, itong si Bathsheba na naging ang maganda na kay David, na nagkasala siya, nag-prosper pa yun eh. Dahil itong si Urias na asawa ni Bathsheba, pinapatay niya pa yun eh. Para lamang maangkin niyang tuluyan itong si Bathsheba. At sa pangyayaring yung kay Haring David, si David po makikita natin yung very submissive siya eh. Pag sinabi mong ikay mali, kasalanan ka, hindi na siya nangangatuwiran. Pero at the end of the day, sa pangyayaring ito, makikita natin ni part pa rin ng plano ng Diyos eh. Dahil
sa pamagitan ni Bathsheba na ipanganak niya si Solomon. Oo. Na si Solomon ang naging tagapagmana niya ng kaharian. So, sabi ng iba, ito pong pagyayari kay David, minsan kinakatiwira ito ng mga pastor eh. Kaya ako nahulog kasi si David man nangyari. Hindi kasi David, nag-iisa lang si David. Huwag mo nang sundan at hindi po tama iyon. Huwag lang depensahan pa, Huwag nang gamitin si David sa mga kalukuhan natin bilang mga lingkod ng Diyos. Nag-iisa lang iyon si David. Yes. At nasa plano po iyon, kasama yun sa plano ng Diyos. At saka nakita ko dito, Pastor Sunny, sa kwento dito kay Haring David, talagang walang nalihim eh. Kasi 'di ba nagbuntis, kumbaga nagbunga yung kasalanang ginawa ni Haring David, nagbuntis si Batseba eh. Tapos dahil nga sa nabuntis po yung si Batseba, ipinapatay niya ngayon po tong si Urias. Urias. May consequence. Namatay din yung batang yon. Kaya nung Grabe yung namatay ano ni yun, David. nasundan yon, si Solomon na ho, mga kapatid. Ay napakaganda po ni Bathsheba eh. Napakaganda. Ang Bible ang nagsasabi. Kaya si David ay Umaling si David. nabighani. Ano ho. Amen. Praise God. Amen. Glory to God. Ayun, sabi ni Hepe Abit Manuel, hindi nabuwal eh. Inabangan ko nga. Dapat nung natapos, sinabi mo na, Bubulungan ko sana. Oo. Sabihin ko, magbuwal-buwalan ka, nasa likod mo si Preacher Abet. hindi, dapat yon ang ginawa ni Preacher Abet. Yakap niya na. Hindi pa nabubuwal. Hindi, nung natapos yon, diskarte ng asawa naman niya, yung sabihin niya na, napakaganda mo, pwede ba pa-picture tayo? Total naman. Hindi kaya, Oo. niyakap niya na. Asawa naman Asawa niya yun naman eh. niya yun. Kung sakali magreklamo, edi inagapan ko lang baka ka maano eh. Amen. Baka mabuwal Praise eh. Baka ma-fall ka sa iba, sa side, ay sa akin ka na ma-fall. Yung si David, nagkaroon siya ng, attempt siya, di ba? Kasi nga, sabihin po natin, kayo mga lalaki, kayo po mga lalaki, sabihin natin na hanggang ngayon naman talaga, kahit tayo, Pastora Ani, pang nakakita tayo ng, sabihin natin na, Ilang mga lalaki ngayon, pati oo, po mga babae pati mga ngayon. babae na, sa totoo naman, minsan din na-appreciate natin yung kagandahan na nilikha ng Diyos. Nagugwapuhan din tayo. Yung batang si Marty Hagaman, gwapo talaga, para siyang artista. Parang si Ay, Eric yung mga Kison. anak po Ang nila. mga anak, grabe naman. Kumbaga pamilya po sila. Pamilyang Diyos ko. Praise God. Lahat, beautiful family talaga. Pastor, mga pastor, siguro meron dahilan no, na bakit po umabot kay Haring David na sa kabila ng siya ay lingkod ng Diyos. Bakit ganon? Kasi sa panahon po kasi nila, sa kapanahonan nila, yung mga hari po talagang wala namang limitasyon eh. Pagdating sa pag-aasawa, ay si Solomon lang, ilan ba? 1,000. 700 yung naging asawa, 300 yung naging concubine. Hindi pa kasi sa panahon kasi nila, talagang pag ginusto ng hari, wala kang magagawa. Kaya yun po, iniisip niya na yun ay normal, common, kaya ginawa niya yun. Pero nga sa biyaya ng Diyos ay pinatuwid siya. At ang maganda kay David, nung siya ni-rebuke na, huwag mo sabihin hari ka. Huwag mo sabihin. Actually, si Propeta Nathan, dinaan pa sa kwento eh. Yung pagre-rebuke niya eh. Dinaan pa sa kwento. Kaya nung nagalit si David, dapat mamatay ang taong yon. Sabi ganon. Kayo po yun, mahal na hari eh. Bigla siyang... Yun na yung pagkakataon na kasi sabihin yung ano. Dinaan pa sa kwento, mahal na hari, meron po isang babaeng mahirap, at ngayon, meron po siyang alagang tupa na pinalalaki niya. Meron po dumating na mga taong may kapangyarihan. Nasa halip na ang gawing panghanda, yung alaga nung mayaman, ang pinanghanda pa yung alaga nung pobreng babae. Dinaan sa talinghaga. Oo. Galit niyo si David. Walang hiya, tao yun. Dapat mamatay ang taong yun, sabi niya. Bakit kinuha niya pa yung nag-iisang alaga ng babae? Siya naman pala yung napakayaman. Bakit yung pang-alaga ng babae? Dapat mamatay ang taong yun. Sabi ni Propeta, kayo po yun eh. Ganito na ngayon kay Bathsheba. Pero si David po, grabe.
a man after God's own heart, nagkasala po ako sa Diyos, patawarin po ako. Ganun ang nangyari. Hindi siya Hindi nangatwiran. na siya nakatwiran. nakatwiran. Hindi niya pinakatwiran na siya ay hari. Ano nga yung Hindi na problema kung gusto kong gawin ang mga bagay na yun? Pangyarihan ako. Oo, ganun po ang nangyari. Kaya si David po ay talagang di nagkamali ang pagpilian yan. Di ba meron din sa Bible po na yung, tinitingnan mo lang. Pero yung, dalawang problema doon, maliban na lang sa tinangka mo na, doon ka mag-uumpisang nagkasala ka o magkakasala. Tama ba, Pastor? Yung bang pag tiningnan mo lang, kahit paano pa nakikita mo niya, wala problema. Pero pag pinagnasaan mo na, doon ka nag-umpisa nagkasala, di ba? Talaga, bilang mga lalaki, bilang mga totoong lalaki, kahipokritohan na ho kung sasabihin namin, hindi kami humahanga. Talagang humahanga kami pag magagandang babae. Humahanga kami. Pero hanggang doon na lang ho kami eh. Di na pwede namin lumagpas pa doon sa paghangang yun eh. Kasi pag lalagpas pa kami doon sa paghanga, nandun bilang lalaki ho, talagang aminin ko ho, ako yung palahanga sa magagandang babae. Pero hanggang doon na lang po yata yung paghangang Yes. yun. Nakikinig si Pastor Lilib eh. Yun po ba, Pastor, di ba sabi nga po, ano po ba ang kahulugan nun? Di ba sabi nga po, kung ang mata mo ang nagkakasala, Dukitin. dukitin. Pag ang kamay ay putulin. Kumbaga, meron po talaga, kumbaga hindi man siya literal, pero kumbaga yung magiging sanhi, ganun po ba? Yung magiging sanhi ng kasalanan mo, disiplinahin mo na yung sarili mo na huwag kang matukso, huwag kang magkagawa ng kasalanan dahil napaka laki ng epekto nito sa buhay ng isang tao. Figurative speech kasi yon, Pastora Ani, yung sinabing, kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, ay dukitin mo. Kung ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Figurative speech po yon. Dahil kung yun ay gagawing literal, ang dami pong bulag na pastor ngayon. Ang dami pong putol na kamay na pastor ngayon. Kumbaga nagbababala lang po ang Bible na talagang Figurative speech yun. Ang ibig sabihin noon, ganito, ang paningin ay napakahalaga. Napakahalaga yan. Kaya kung ayaw mong yan ay mapirwisyo, pahalagahan mo yon. Hanggang tingin ka na lang. Ganun ang ibig. Kasi ang paningin napakahalaga, pero kung gagamitin ito sa kasalanan, sabi ng Bible, dukitin. Ang ibig sabihin, huwag mo hayaang humantong doon sa ang mata mong napakahalaga ay mabulag. Ganon. Figurative speech po kasi ang ibig sabihin. Kasi kung tutusin, kung sasabihin mo, kung ang mata mo ay nagiging sanhi ng pagkakasala, dukitin mo. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, ay putulin mo. Paano kung yung ulong nasa baba ang nagkasala? Dahil daming putol. ng pastor. Daming lalaking putol ngayon, naglalakad, putol. Ano? Yan ang ibig ko sabihin. Ayaw ni Pastor Ani ng ganyan, kasi po baka yung Yun ang madalas nagkakasala eh. Pastor, di ba? Opo, pastor. Kung talagang literal puputulin, naku, napakaraming Pero machong... sa Saudi, ganyan eh. Napakaraming machong naglalakad na Sa walang... Saudi. Sa Saudi, kapag magnanakaw, putol daliri. Oo. Isa-isa yun. Ay kung lahat ng daliri putol, ilang beses mo na, hindi ka man lang nagtanda. Oo. Di ba ho? Putol Ganun lahat. sa Saudi. Kasi baka po marinig yung kwento kay David. Di ba sabi nga po, si David nagkasala dahil Yung iba nakita kasi niya. pinangahawakan Tapos, Ko dyan, pagka mayroong mga pastor na nangatwiran, si David nga nagkasala. Ang tanong ko, si David ka ba? Nag-iisa lang na David yon at wala naman yata si David, kahit pinahintulot yun ng Diyos, nandoon pa rin yung niloob pa rin ng Panginoon kasi si David kahit hindi siya, mga pastor nangangatwiran pa eh. Yes. Nagdina-justify pa ang mali. Kaya sabi nga, kay Hepe Abet Manuel, walang problema, Hepe, dahil asawa niyo po yun. Nagkita kami, pastora, nag-appear lang po kami. Pag po nakita po ninyo siya, dahil asawa naman yun, magano kayo, beso-beso. Friendly, Oo naman. yung kiss. Oo. Beso-beso, wala pong problema doon. ayan, Pastor Sunny, Sabi din ni Brother J.R. de la Cruz, parang kay Jesus Christ din po pala. After po niyang mabuhay sa ikatlong araw, ay galit na galit si Satan. Nag-aabang no? Nag-aabang. Kasi akala niya, nung napatay si Jesus Christ, tapos ng masasayang araw ng mga
Pero nung siya muli nabuhay, doon siya, nawindang siya eh. Amen. Sabi din ni Sister Cheche Boreche, kami din pong mga babae sa mga braso po. Umaamin pala. Umaamin. Braso, dibdib. Oy, Pastora Ani. Braso at saka dibdib. Ikaw sa Pastora. dibdib. Yung iba lang, naririnig ko. Sabi ni Emerald, mga lalaki talaga may mga technique pa. Makuha lang atensyon ng babae. Uy. Ay, hindi kaya ganun. naman Hindi kaya lahat. kami ganun. Eh kasi si Jessica, merong pinipersonal yan. Praise God, amen. Ayan, Pastor Lauro, Pastor Sunny, magtatapos na po tayo. Pwede po ba tayong mag-iwan kung paano po natin maiiwasan yung complacency? Eto. Paano natin maiiwasan yung pagiging kampante matapos ang tagumpay na pinaranas sa atin ng ating pong Panginoon? Kahapon lamang po ito na naganap. Naranasan natin kasi ang sarap sa pakiramdam eh. No? Pero lagi nating alalahanin. Ito po, ang akin pong reflection dito. Guard your heart. First is guard your heart. Guard your heart, hindi guard your eyes. Kasi yung puso natin, aminin naman natin sa hindi, yung puso talaga, mapanlin lang eh. So yung puso natin, dapat laging binabantayan natin. Bantay sarado tayo dito sa puso natin. Kung ano man yung lumalabas sa bibig natin, lahat yun galing sa puso. Amen, amen. Ayan. Guard your heart. Sin often begins with small compromises. What we allow ourselves to see or dwell on. Galing lahat yan sa atin pong puso. Pangalawa, beware of idleness. Yung wala kang ginagawa, yung sa pribadong buhay mo, yung nagpapahinga ka, doon lalo na dapat ikaw ay nagbabantay. Paalala lagi sa amin yan ni Pastor Lauro sa bawat kapastoran, sa lahat ng mga mangangaral. Sa pribadong buhay mo, doon nakatuon yung atin pong Panginoon. Yun yung binabantayan niya. Kaya tayo, maging mapagbantay tayo sa sarili natin. Katatapos lamang ng anibersaryo na pinaranas sa atin ng Panginoon. Masarap sa pakiramdam. Nagiging kampante tayo, nagiging relax tayo. Marami tayong naaakay. Tapos pagkatapos nung kinabukasan, kampante ka na. Hindi. Dapat mas lalo kang magbantay kasi pwedeng agawin yon. Pangatlo, choose accountability. Dapat alam mo, pinipili mo, kasi accountable ka sa lahat ng bagay kasi mangangaral ka. Naglilingkod ka sa Diyos dahil sa magandang balitang naranasan natin, grabe, dapat ito ay palagi nating, araw-araw nating pinagbubulay-bulay. Kasi ito yung tagumpay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Araw-araw. Ayan, accountable tayo dito bilang mga mananampalataya. Pang-apat, remember, sa lahat ng pinipili natin, mabuti man o masama, there is a consequences. Yes, praise God. Hindi ba kakalagpas sa mata ng Diyos? Yes. Sabi ni Mary Labrador, di po ba sabi ng mga lalaki, natural polygamous, pero po kapag Christian ka na, di ba bawal na po yun? Tama. Hindi ka naman hari para mag-asawa ng marami. Yes. Tama po. Actually po, mga kapatid, aaminin ko dito sa JCTRL Church, I am so proud sa church natin kasi ang dami nating mga magaganda, mga artistahin talaga mga kapatiran. I am so proud. Oo. Grabe yun. Ang ganda rin nun. Kaya ako po ang naging proud na lang po ako sa inyo. May paghanga na napakaganda kasi palahanga din po ako sa magaganda at sa mga talented na tao. Dito sa atin, sa church, ako po ay proud kasi marami tayong mga kapatiran na mga talented, multitasking. Katulad ni Cheche, nakakahanga siya. Yes. Multitasking yan. Malit nga lang kasi. Oo. Marami tayong kapatiran na mga talented, masisipag, and at the same time, ang gaganda. Saka matatalino I'm so po. proud of you, mga kapatid.
Praise God. Sabi nga ni Praise Sister the Lord. Ceci Terashima, ay ako din po, pag meron ako nakitang mga Hapon na kabataan, muscle po, pogi, nahanga lang ako. Sabihin ko, ay, naku ka pogi, hanggang doon lang. Galit po ako sa amoy sigarilyo at amoy alak. Ayan, praise God. Bago tayo magtapos, meron lang pong patotoo na pinasa po sa akin ngayon. Salamat sa Diyos kasi ito is ating isang panalangin sa anibersaryo kahapon na merong katagpuin ang ating Panginoon. No, merong katagpuin. Sabi nga ni Sister Cheche, ang dami nga pong maganda dito sa church, pero bakit wala pong masyadong pogi? Ako ang tingin ko, kaya maraming maganda. Kasi pinangunahan ni Pastora Ruby ng maganda din naman, di ba? Kahit paano. Kahit paano, di ba po, Pastor? Para mo nang sinabing pinangunahan ni pastor kaya walang mga masyadong pogi din. Logic yun di ba? Praise God. Yun ang kaya kong actually, isagot. Tumigil kayo. Hindi Ang lahat- kapugian, hindi nakikita sa itsura. Yes. Pero Nasa karakter po yun. Ay, ang ganda. At saka nakikita ko po ngayon sa mga kabataan, ang popogi ang gaganda po. Mga Oo, kabataan, praise God. mga Yung- KBS. Oo, yung mga Opo. lahi, Hindi naman po lahat ng pogi ay nag-aartista na nasa ibang channel. Oo. Karamihan nasa JCTRL. Ay, sabi ni Angelo Praise Piang God. meron naman Tati Che. Pogi sa church. Marami kami. Sabi nga ni Ate Jean Rehalde, totoo po, magaganda na po. Mabait pa, hindi po sila mga isnabera. Talagang nagyayakap. Nagyayakap ka ang babait. Niyayakap. Sabi ni Jessica Paltnugi pala ang TRL sa mga men. Ay, ano mga kapatid ganito? Iyong gandang panlabas, kumukupas yan. Ba't kayo Whether you nakakatwiran? like it or not, kukupas. Pero yung gandang pogi ng lalaki, Nakakatwiran. panloob, hindi po kukupas. Ang pinakamagandang beauty and character. Kasi kahit Sabi namang... ng nanay ko, Oh. yung mga kalaro ko, tinutuksaw, pangit daw ako, maitim daw ako, ganun. Tinatanong ko ang nanay ko, Nay, pangit ba talaga ako? Sabi ng nanay ko, anak, pogi ka. Sabi sa akin, totoo yan. Walang nanay na magsasabing hindi totoo, pogi ka. Kaya lang kapugian mo anak, ay napasa panloob. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka maglalabas. Iyon ang sabi ng nanay ko. Ayan, Yan, napa-comment po tuloy si Pastor Arnel. Sabi niya, lumipas na po ang Dugyot Day. Amen. Sabi din ni Maricel Agaman, nag-react na ang mga pogi feeling. Oh, yeah. Sana po si Mau. At saka sabi ni Brother JR De La Cruz, wala pong matira. Ayan, wala pong matitira sa katawan ng tao, Pastor. Basta Brother Mau, masipag ka. Ganun yun. Lord, salamat Salamat ng marami. Sabi Buti nga pa ni ito Sunny. si Sunny Lee, napapansin ang kapugian ni Pastor. Pastor Lauro, gwapo. Ito, ang patotoo po kahapon. Answered prayer tayo na merong kinatagpo ng Diyos kahapon at salamat sa Panginoon. Ang sabi po ng patotoo sa chat, Pastor, asawa ko po biglang nag-open kagabi about sa anniversary. Inakay niya yung asawa niya hindi maakay-akay. Tapos sinabi niya na sa lahat daw ng napuntahan niyang church, ang born again daw ang pinakamaganda. Ako naman ay nagulat. Never kong in-expect na sabihin niya yon. Kasi lagi niyang sinasabi, pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Sabi ko sa sarili ko, mukhang pinasukan siya ng Holy Spirit. Kasi habang nagsasalita daw si Pastor Lauro at kumakanta ang praise team, naiiyak daw siya. Pero pinipigilan daw niya kasi ayaw daw niya na may makakita. Tapos nung wala kami ni Kendra, tinaas daw niya yung kamay niya nung worship time. Tapos binaba niya nung dumating na daw kami. Ayaw pa halata no? Nung kinonek-connect ko yung mga sinabi niya, doon pa lang nag-sink in sa akin yung binulong ko sa Lord na ang pagkakasabi ko po, Ama, tulungan mo po ako na ma-feel niya yung presence mo, Panginoon. Papasukin mo po, Panginoon, ang Holy Spirit sa asawa ko para maramdaman niya ang presensya mo. Paulit-ulit ko po yung binibigkas sa isip ko. Panginoon, tulungan mo ko.
Tulungan mo ako na maramdaman kanya, Panginoon. Pastor, di ko po in-expect na ganong kabilis ang atake ng Diyos sa akin. Hanggang sa yung 15 minutes na unang pag-uusap namin na iyon umikot lang sa Diyos. Hallelujah, praise God. Tapos, lalo akong nagulat nung sinabi niya na, tanungin mo nga si pastor nyo kung okay lang ba sa kanya naturuan niya ako ng salita ng Diyos tuwing Sunday. Kung hindi naman okay lang din, bigyan na lang niya ako ng Bible para makapagbasa ako kahit nasa trabaho. Landaw niya malaman ang mga salita ng Diyos, pero ayaw lang niyang pipigilan siya sa mga bawal. Halimbawa nga daw, ang pag-inom, gusto daw niya sa kanyang manggaling ang pagbabago. Okay lang din daw sa kanya na sumasamba, basta tuwing linggo nga lang daw. Kasi priority pa din niya magtrabaho para sa amin. Ayaw niya kasi yung inoobliga siya. Bawal yung ganito, kailangan ganito. Kaya attend lang siya ng attend. Kasi daw iniiwasan niya na maobliga, pero sa isip ko, kaya siyang baguhin ng Diyos. Unti-unti dahil ako mismo nakakakita ng unti-unting pagbabago sa Kanya. Sa tulong na din siguro, sa patuloy at paulit-ulit kong pagdarasal, na mailapit ko siya sa tunay na Diyos. Naniniwala po ako na one day mangyayari lahat ng pinagdarasal ko na tuluyan siyang baguhin ng Diyos. Di sa pilitan, kusang loob na siyang mismo ang magpapasakop sa Diyos. Ang ganda daw kasi ng sinabi ni Pastor Lauro. Lahat daw tama. Praise God. Kaya ako umiiyak sa tuwa. Kasi nabigla talaga ako at hindi makapaniwala kasi hindi siya yon. Iba talaga ang Diyos na siyang kumilos. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Isang patotoo po yan Praise mula the sa Lord. Marilao. Oh. Praise God. Salamat sa Diyos. Answered prayer. Sige po, at ako po ay hindi mag-aatubiling maibahagi sa iyo ang mga salita ng Diyos. Ganon din po ang aking katwira doon. Akala ko noon ang pagbabago ng isang tao sa pamagitan ng sarili niyang kakayahan. Ang totoo po niyan, wala po tayong kakayahang magbago. Yes. Ang Diyos po ay may kakayahang magbago sa atin. At yung mga bagay na hindi natin kayang itakwil, magagawa natin sa Amen. tulong Thank you, ng Jesus. ating kapangyarihan ng Amen. Diyos. Praise Basta sabi God. Sister Ceci Terashima. Ayan, sabi po niya, praise God. Yan dalawa ko anak, Jeff at Nina. Anak po niya si Kuya Jeff. Kumbaga, pinsan si Pastora Pia ni Sister Ceci Terashima. Mga anak niya, si Brother Jeff na nag-testimony kahapon at Sister Nini Riri. Mga anak niya, praise God. Pinagdasal ko po sa Diyos na magkasundo mga anak ko. Pinakinggan niya ni Lord, Jesus, ako, pinakamasayang nanay. Magkaaway nga kasi ang dalawang yan kapatid. Kaya ito namang si Nina ay nasa Japan. Pinapunta dito sa kasi nanonood nga ang kanilang nanay sa morning devotion, sa mga gawain. Yan po si Nina, wala yan sa sarili, kumbaga. Yung depression, anxiety, na kung ano-ano na. Dalhin mo nga kay Pastor Lauro, yan nga si sa church, dalhin mo si Nina. Tapos yun, nung kausap po nung talagang as in, parang talagang Tapos after noong counseling, after noong prayer, nag-iiyak yan, bakit iba raw ang pakiramdam niya nung Kaya mula noon, iyon na, si Nina ay talagang At si Sister Nini ay galing pa ng Japan. Oo, nakinig ng gospel yan, ng araw na iyon na nabaptize siya. At doon na nagpasimulang magbago ang kanyang buhay. Kaya mula Japan, umuwi yan ngayon para lamang umattend. Saka para umattend sa anniversary. Praise God. At Napakaganda artistahin talaga. Amen. Wala Saka nang po sasabi, oo. si Sister Ceci Terashima, lobby ng Diyos, pag uwi niya sa Pilipinas, pupunta siya agad sa church, mag-undergo po ng baptism. Praise God. Nakapakinig na siya ng gospel. And kay buti ng ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor Arnel, pangit man sa inyong paningin, sa amin pa din kinikilig ang mga misis namin. Amen. Ayan, glory to God. Ngayong umagang ito, kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tinggin ang ating mga panalangin
At hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kamanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng iyong mabuting gawa.